Magandang araw, JIP. Pasensya na kung matagal tayong walang upload. Medyo naging busy lang pero ayun nga, ilang araw na lang announcement na ng winners ng oversized shirt at hoodie. Nakapili na kami ng ilang winners at patuloy kaming namimili. Kaya huwag kalimutang mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. Muli, ang announcement ng winners ay sa December 15. Mapapanood yun sa channel ng JD. Nariyan ang link ng YouTube channel sa comment section. Click nyo na lang subscribe at abangan ang announcement kasi baka kayo ang winners. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Buho. Taong 1995, probinsya ng Samar. Nang mga panahong ito, kilala ang pamilya ni Buho bilang angkan ng mga manggagamot sa kanilang lugar. Ang lola niya na itago na lang natin sa pangalang Candelaria, isang batikang manghihilot at paltera o yung nagpapaanak. Ang kanyang ama na si Mang Sitong ay kilala naman sa kahusayan nito sa pagtatandok o pagpapalabas ng mga kamandag, kahit anong hayop mula sa katawan ng tao. Ngunit ang pinakamalupit at inirerespeto ng lahat ay ang kanyang lolo na itago na lang natin sa pangalang Isaw. Ayon sa mga nakapagpagamot na sa matanda, kakaiba ang pamamaraan nito dahil habang ginagamot sila ay tila napupunta ang mga ito sa ibang mundo. Maging si Buho ay naranasan ito nang minsang mangyari ang isang kakaibang kaganapan sa kanyang buhay. Nasa edad 16 ang binata nang hindi sinasadya ay nakasagi ito ng mga nilalang. Halos 1 linggo bago matukoy ang kanyang karamdaman. Maging ang ama at lola nito ay nahihirapan. Ay Sitong, mabuti pa at sunduin mo ang tatay mo. Hindi ko malaman kung papaanong gagamutin itong panganay mo eh. Utos ni Aling Candelaria kay Mang Sitong. Ano ka ba naman kasi, Buho? Alam mo namang tanghaling tapat. Nagpunta ka pa din sa ilog. Hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag kang dadako doon kapag ganong oras? Wika ni Mang Sitong. Ay nako Sitong, hindi pa nga tayo sigurado kung talaga bang nakagambala ng elemento ang anak mo. Nangangawa ka na. Ay basta sunduin mo na lang nga ang tatay mo. Wika ni Aling Candelaria at kaagad namang umalis si Sitong. Ilang minuto ang nakalipas, dumating sa tahanan ang lolo ni Buho. Walang reaksyon ang mukha nito habang naglalakad papalapit kay Buho. Naupo ang matanda sa tabi ng higaan ng binata at hinawakan ito sa kamay. Hindi ka kasi nakikinig sa tatay mo. Ilang beses ka nang sinabihan na huwag kang pupunta sa ilog kapag tanghaling tapat dahil yon ang oras ng paglabas ng mga kaibigan natin. Wika ng matanda. Kasi po, nagkataon po na nagpahuli po yung mga hito eh. Kaya sinamantala ko na po lolo. Hindi ko po napansin yung oras na 12:00 na pala ng tanghali eh. Tugon ni Buho. Mabilis naman siyang nagamot ng kanyang lolo Isaw dahil nakinig sa pakiusap ng matanda ang elementong nasagi ng binata. Ngunit hindi doon natapos ang karanasan ng binata pagdating sa mga elemento. Isang hapon habang nakikipaglaro ng basketball sa mga kaibigan, isang puting ibon ang dumapo sa board ng pinaglalaroan nila. Saktong tumira si Buho. Napasobra ang pagkakabato ng bola at tinamaan ang puting ibon.
Bumagsak ito sa sementong sahig. Dali-daling dinampot ng binata at dinala sa tabi. Kinausap ng binata ang ibon, na naging dahilan naman para pagtawanan siya ng mga kalaro. Ang ilan sa kanila ay inaasar pa siyang nababaliw, ngunit ang ilan naman ay nauunawaan siya dahil alam nilang may kakaibang kakayahan ng binata. Hindi na lang pinansin ni Buho ang pangungutya sa kanya. Salip ay itinoon ng pansin sa hawak na ibon. Naku naman, pasensya ka na ha. Hindi ko talaga sinasadya eh. Huwag naman sanang magalit yung nagmamay-ari sa'yo. Wika ng binata. Sa kasamaang palad ay nabalian ng pakpak ang ibon. Dinala ng binata ang ibon pabalik sa kanilang tahanan. Hinanap ng binata ang kanyang lolo, ngunit wala ito doon sa lugar. Ayon sa kanyang ama ay umuwi ito sa tahanan sa bundok. Teka, ano ba yung hawak-hawak mo? Kanina ko pa napapansin saan mo ba nakuha yan? Tanong ng kanyang ama. Ipinakita ni Buho ang hawak-hawak na ibon. Nanlaki ang mga mata ni Mang Sitong nang masipat ang munting nilalang. Mabaging langit, Buho. Hindi mo ba nakikilala ang ibong yan? Isa yan sa mga inkantong ibon na karaniwang alaga nila. Ano ba namang ginawa mong bata ka? Wika ni Mang Sitong. Teka tay, wala naman po akong ginawa eh. Aksidente ko po kasing natamaan ng bola yung ibon habang naglalaro kaya nabali po yung pakpak niya. May paraan po ba para mapagaling ko siya? Tugon ni Buho. Kagaya ng dati, muli itong sumangguni kay Tatang Isaw. Sa pagkakataong iyon ay sinadya nila ang tahanan ng matanda sa tuktok ng bundok. Bagaman may sariling pamilya, mas ninais ni Tatang Isaw na manirahan malayo sa kanyang mga anak. Sa kadahilanang mas pinagtutuunan niya ng pansin ang panggagamot at tungkulin sa kalikasan. Ito din ang unang beses na makakapunta si Buho sa lugar na yon. At ang hindi alam ng binata, bantay sarado ito ng mga elementong alaga ng kanyang lolo. Kapag naglalakad na tayo papunta doon, huwag na huwag kang hihiwalay sa akin. Dahil masyadong delikado ang daanan at sundin mo lang ang lahat ng ipagbibilin ko. Tumangulang si Buho bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ama hanggang sa makarating sila sa loob ng gubat. Hindi sinasadyang napalingon si Buho at napansin niyang naglaho ang daanang tinatahak nila. Atay, bakit po parang nawawala yung daan sa likod natin? Tanong ni Buho. Ibinaling naman ni Mang Sitong ang ulo ng binata pabalik sa unahan. Huwag kang lilingon sa pinanggalingan natin, Buho. Maaari kang maligaw kapag ginawa mo yon. Isa ito sa mga patibong na ginawa ng lolo mo para walang ibang makapasok sa kanyang teritoryo. Paliwanag ni Mang Sitong. Maya-maya pa ay narating nila ang isang bakanting bahagi ng gubat. Walang nakatayong puno, ngunit napapaligiran ng napakaraming halamang gamot ang lugar. Tay, nasan po ba tayo? Parang malayo na tayo sa baryo ah. Tanong ni Buho. Nanlaki ang mga mata ng binata nang sabihin ni Mang Sitong na nasa ibang dimensyon sila. Walang ibang nakakapasok sa lugar na to kung hindi ang pamilya natin. Dinala kita sa lugar na ito dahil hindi magtatagal, magiging kagaya ka namin. Tugon ni Mang Sitong. Maya-maya pa ay naglakad ito papasok sa mataas na kupol ng lampunaya. Nang hawiin niya ito,
Tumambad kay Buho ang isang maliit na kubo. Nakita din niya si Lolo Isaw na naglalatag ng mga pinapatayong halamang gamot. Napatingin sa kanila ang matanda at ngumiti. Sadyang napakaamo ng mukha nito, na tipong kapag nakita mo ay masasabi mong hindi marunong manakit o magalit. Oh, napadalaw kayo. Anong may paglilingkod ko sa inyo, Sitong? At bakit isinama mo si Buho? Tanong ng matanda. Magandang umaga po, tay. Eto kasing si Buho, may nagawa na namang hindi maganda. Oy, Buho, ipakita mo sa lolo mo yung hawak mo. Tugon ni Mang Sitong. Kagad ipinakita ni Buho ang palad upang makita ang munting nilalang. Ito po, Lolo. Hindi ko naman po sinasadyang tamaan ng bola yung ibon eh. Wika ni Buho at napailing ang matanda. Muli itong nagsalita. Ang ibong ito ay pagmamay-ari ng isang dewata. Mabuti at naisipan niyong dalhin sa lugar ko. Ang enerhiya dito sa loob ng aking dome ang siyang magbibigay daan para sa paggaling niya. Habang nagsasalita ang matanda, ipinapadaan nito ang kanyang palad sa katawan ng ibong hawak ni Buho. Hanggang sa tuluyan na nga itong makakilos, ikinumpay ng ibon ang kanyang pakpak ng marahan. Hanggang sa maibuka niya ito at tuluyang lumipad. Magkahalong takot at pagkamangha ang naramdaman ni Buho. Iisang tanong lang ang naglalaro sa kanyang isipan. Ito ang katanungang, ano ba ang kanyang Lolo Isaw? Matagal na natili ang mag-ama sa lugar na iyon. Sari-saring prutas na noon pa lamang nakita ng binata ang ipinatikim sa kanya. At habang kumakain ay kinukwento ng matanda ang tungkol sa lugar na iyon at kung bakit pinili nitong doon manirahan. Ang lugar na to ang dating kinatitirikan ng tahanan namin noong bata pa ko. Dito namulat ang aking ama sa larangan ng panggagamot at dito din nabuo ang kanyang pamilya. Ipinamana niya ito sa aming magkakapatid. Ngunit sa kasabaang palad, mas pinili nilang mamuhay ng simple. Kaya ako ang mag-isang naiwan dito at pinanatili ang kung anong nasimula ng aking mga magulang. Kaya ko sinasabi ang lahat ng ito sa inyo dahil gusto kong ikaw ang mga laga sa lugar na to. Alam kong masyado ka pang bata, kung kaya hindi mo gaanong nauunawaan ang mga bagay-bagay. Pero pagdating ng takdang panahon, malalaman mo ang kahulugan ng sinasabi ko. Sa ngayon, maging masaya ka sa pagiging bata. Namnamin mo ang ganda ng buhay na ipinagkaloob ng may kapal. At kapag dumating na ang oras na ikaw naman ang tatawagin ng may likha, huwag kang magdadalawang isip na gampanan ng anumang tungkuling nakaatang sayo. Wika ni Tandang Isaw. Hindi na malaya ng binatang napapikit na siya at unti-unting nakakatulog. Hindi na nito alam ang mga sumunod na kaganapan. Nagising na lang ang binata na nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Dali-daling lumabas at hinanap ang kanyang ama. Nagulat naman si Mang Sitong nang bigla na lang sumulpot si Buho sa kanyang harapan habang nagbabasa ng dyaryo. Ano ka ba namang bata ka? Bakit bigla ka nalang sumusulpot? May problema na naman ba? Tanong ni Mang Sitong. Wala naman po, tay. Teka, paano po tayo nakauwi dito? Di ba nandun tayo kay... Ano bang sinasabi mong bata ka? Hindi naman tayo umalis ng bahay eh. Laking pagtataka ng binata dahil sa kanyang isipan.
dinala siya ng kanyang ama sa lugar ng kanyang lolo. Tay, hindi po ako maaaring magkamali. Yung ibon po nasa na? Hindi ba yun yung sadya natin sa lugar ni Lolo? Tumayo si Mang Sitong at muling nagsalita. Hindi tayo umalis sa bahay natin. Ang lolo mo ang nagpunta dito. Bakit? Ano bang nangyayari? Ipinaliwanag ng binata ang lahat. At sinabi ng kanyang ama na ganun ang nararamdaman ng lahat ng taong ginagamot ng kanyang lolo. Kakaibang kapayapaan ang nararanasan ng mga ito. Na tila ba nasa ibang mundo sila. Hindi po, tay. Hindi po to guni-guni. Tandan-tanda ko po yung daan po papunta sa lugar ni Lolo Isaw. Kahit ngayon mismo, pwede ko po kayong dalhin doon, hindi po ako nananaginip. Wika ni Buho. Pakiramdam ng binata ay nagsisinungaling sa kanya si Mang Sitong. Dali-daling lumabas ng tahanan si Buho. Tumakbo papunta sa direksyon kung nasaan ang kabundukan. Gabi na ng mga sandaling iyon, kaya medyo nahirapan ang binatang tukuyin ang daanan. Sa kasamaang palad ay naligaw ito. Halos mapuno ng galos ang katawan ni Buho dahil sa matatalas na mga tinik ng sampinit na nagkalat sa lugar. Nasa kalagitnaan siya ng madilim na kagubatan at ang tanging naririnig ay mga huni ng kuliglig. Kasama na dyan ang mga kulisap. Wala rin siyang dalang sulo, kaya ang tanging ilaw niya ng mga sandaling iyon ay ang liwanag mula sa mga alitaptap. Naupo si Buho sa lupa. Pinakiramdaman ng paligid. Hindi nito matanggap sa sarili na nagsisinungaling ang kanyang ama tungkol sa nangyari. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang nagsipag-alisan ang mga alitaptap. Napatayo si Buho dahil nakarinig siya ng isang malakas na angil na tila nagmumula sa isang malaking nilalang. Nakaamoy din siya ng malakas na sangyo ng sinindihang tabako. Kaya naman nagsimula ng matakot ang binata. Hanggang sa makaramdam siya ng mahinang pagyanig na parang may malalaking mga paa ang humahakbang papunta sa kanya. Biglang nanayo ang balahibo nito sa batok nang marinig niya ang napakalaking boses ng isang nilalang. Anong ginagawa ng isang munting tao sa aking teritoryo? Ang lakas ng loob mong pumasok dito. Napaatras si Buho habang umiiyak. Lalo na nang makita ang nagbabagang mga mata ng napakalaking tao. Hindi na malaya ng binatang nakapasok pala siya sa teritoryo ng isang kapre. Hindi ko po alam. Pasensya na po. Hindi ko po alam na kayo po yung may-ari ng lugar eh. Naliligaw po kasi ako eh. Tugon ni Buho. Naliligaw? Saan ba ang punta mo? Teka, huwag kang matakot sa akin dahil hindi naman ako nangangay ng tao. Maliban na lang kung may masama kang tangka. Wika ng kapre. Wala po. Ang totoo, papunta po ako sa lugar ng lolo ko eh. Kung maaari po sana, ituro niyo po sa akin yung daanan. Naupo ang kapre sa harapan ni Buho. Humithit ng napakalaking tabako. Alam mo ba ang lugar na ito ay napakadelikado para sa isang taong kagaya mo? Sabihin mo sa akin, anong pangalan ng lolo mo? Tanong ng kapre. Isaw po. Isaw po yung pangalan ng lolo ko.
Pagkasabi ni Buho ng pangalan ng kanyang lolo, biglang napatayo ang kapre. Kitang-kita ng binata ang pagkagulat ng nilalang. Anong sabi mo? Si Isaw ang lolo mo. Si Tandang Isaw. Niloloko mo ba ako? Tanong ng kapre. Akmang hahambalusin na sana nito ang binata, nang bigla na lang may magsalita. Itigil mo yan, kaibigan! Kung ayaw mong parusahan kita! Napalingon ang kapre sa kanyang likuran at nakitang nakatayo si Tandang Isaw. Paumanin po, Tandang Isaw. Hindi ko po alam. Inakala ko pong nagsisinungaling lang ang binatang ito at ginagamit ang pangalan niyo para makapasok sa inyong dobe. Biglang itinaas ng matanda ang kanyang tungkod at napaluhod ang napakalaking nilalang. Hindi ka ba nag-iisip? Alam mong mga kadugo ko lang ang maaaring makapasok sa lugar ko at ang batang yan ay aking apo. Wika ng matanda. Muling humingi ng kapatawaran ng kapre at kagad na itong umalis sa lugar. Laking pagtataka ng matanda kung paanong nakarating sa lugar ang apo dahil nawawala ang mga alaala ng lahat ng nakarating doon sa oras na makalabas sila doon sa lugar. Ngunit si Buho, naaalala niya ang kaganapan. Lolo Isaw, salamat naman po't dumating kayo. Pinuntahan ko po kayo dahil ang sabi ni tatay, hindi daw po totoo yung nangyari sa pagkabuhay ng ibon eh. Pero hindi po ako naniniwala sa kanya. Alam ko pong totoo yung mga nangyari at gusto kong patunayan po yun sa kanya. Wika ng binata habang nakayakap sa kanyang lolo Isaw. Wala kang dapat patunayan sa kanya, Buho. Alam ng tatay mo na mangyayari ang araw na ito. Halika, doon tayo mag-usap sa kubo at may ipapakita ako sa'yo. Tugon ng matanda. Naglakad ang dalawa papunta sa kaloob-looban ng gubat at muli ay nakarating si Buho sa lugar ng kanyang lolo. Lolo, ano po bang ipapakita niyo sa akin? At saka, hindi na naituloy ni Buho ang sasabihin dahil nakita niyang nakatayo ang ama sa mismong tapat ng kubo ng matanda. Pasensya ka na anak, kung sa tingin mo ay nagsisinungaling ako. Gusto ko lang din naman na mapatunayan ang sinabi ng lolo mo na ikaw yung magmamana ng kanyang kakayahan. At hindi nga siya nagkamali. Dahil sa lahat ng dinala ng lolo mo dito, tanging ikaw lang ang nakakaalala ng daanan pabalik. Wika ni Mang Sitong. Tama ang iyong ama. Ito ay isa sa mga pagsubok na dapat pagdaanan ng taong magiging tagapagmana ko. At siguradong pumasa ka, Buho. Wika ni Tandang Isaw. Pero lolo, hindi ko naman po ginusto yung ganitong buhay eh. Nais ko lang po yung simple. Pero tinatandaan ko din yung sinabi niya po sa akin na kahit anong gawin kong pag-iwas, hindi ko po maitatanggi na ito po yung kapalaran ko. Tugon ng binata. At simula ng araw na yon, tinanggap niya ang kapalaran bilang manggagamot. Maliban sa tungkulin nito, naging tagapagmana din siya ng kanyang lolo Isaw at naging isang ermitanyo. Sa paglipas ng panahon ay walang kaalam-alam kung saan nagtungo ang matanda. Ayon sa mga natitirang kamag-anak ni Lolo Isaw, namatay na ito, ngunit walang nakapagturo ng eksaktong pinaglibingan sa kanya. May ilang nakapagsabing patuloy pa din nilang nakikita ang misteryosong matanda. Samantalang si Buho naman, nagkaroon ng sariling pamilya at pinagpatuloy ang sinimulan ng angkan.
Pinili nitong ilihim sa lahat ang lugar na pinaglalagian ng kanyang lolo Isaw, sa kadahilanang ito ang pinamumugaran ng mga elemento. Ayaw ni Buho na magambala ang katahimikan sa lugar. Sa pamamagitan ng mga aral na natutunan kay Tandang Isaw, tuluyan niyang isinara ang lagusan papunta roon, nang sa gayon ay wala ng ibang makapasok. Paminsan ay dumadalaw pa rin siya sa lugar bilang pag-alala sa lahat ng mga itinuro ng kanyang lolo Isaw. Hindi nito makakalimutan ang mga bagay na ipinamulat ng matanda, lalo na ang respeto sa mga nilalang na hindi nakikita. Kagaya ng kanyang lolo Isaw, kinagiliwan din ng mga elemento si Buho. Dahil dito ay naging mahusay siyang manggagamot. Isang sikat na tao ang pinagaling niya, na masasabing hanggang sa ngayon, saksing buhay sa kapangyarihan ni Buho. Isa pang tao ang nakapagpatunay sa kakaibang kakayahan ng binata. Ito ang kasalukuyang gobernador ng probinsya. Halos hindi na ito makakilos ng dinala sa binata. Ngunit nang ginamot niya ito, tila pinahid ang lahat ng nararamdaman nito. Tumayo siya mula sa kinauupoang wheelchair. Nais ipaalam ng politiko ang himalang nangyari sa kanya, ngunit tumanggi si Buho. Inirespeto naman ng gobernador ang kanyang desisyon, at bilang gantimpala, pinagkalooban nito ng bahay at lupa si Buho, na siya namang ginamit ng binata upang maging lugar na pinagdarausan niya ng panggagamot. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring nanggagamot si Buho, at sa bawat pasyenteng dumadaan, pinapaunawa nito ang kahalagan ng respeto, kagaya ng ginawa ng kanyang guro na si Lolo Isaw. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli pasensya na kung medyo matagal yung upload natin, pero ilang araw na lang malapit na ang announcement ng winners ng ating raffle, at patuloy sana tayo mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle para makasali sa ating grand prize na hoodie at oversized shirt. Ang announcement ay mapupunta sa channel ng JD. Nariyan ang link sa comment section. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.